Nauso nga ngayon sa cosmetics and wellness community ang iba't ibang mga procedures para mag-promote ng beauty at good health. Pero isa sa mga trending at talaga namang napag-uusapan, kamakailan lang ay ang glutathione IV drip. Gustong-gusto ko yan. Talaga Pero ba? ano nga ba ang mga benepisyo, risk factor at posibleng epekto nito sa ating kalusugan? Alamin natin yan mula sa ating bisita ngayong umaga na si Dr. Jola Sanchez ng Philippine College of Occupational Medicine. Magandang umaga po, Doc. Yes, good morning, Ryan and Chichi at saludo ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doktora. Parang talagang nagbo-bloom si Doktora every single day. Pero ito, nauuso po yung glutathione drips or glutadrip ngayon at marami ang nag-offer ng home service nito. Pero ano po ba ang glutadrip at yung sinasabing epekto o benepisyo po nito? So, alam natin na glutathione has been there in the market for many years na and kino-consider natin ito as master antioxidant. And marami rin po itong health benefits like skin rejuvenation, immune system support, and detoxification. Yung po mga glutadrips na tinatawag ay concoction po ng glutathione, sinasamahan minsan ng mga vitamin C and vitamins. And then yun po yung infusion na inilalagay or ini-inject via sa ugat. Oo. Doc, marami pong issue na umingay lately kaugnay nito at ito pa ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtuturok in different sessions. Oo. Naman nakikita ko sa SOCMED din, dami nilang pinagtututurok. Pero ilan nga ba, Doc, yung required na session sa pagtuturok ng gluta? So, as per 2019 ng DOH, wala pa talaga kasi published na clinical trials kung gaano kadami yung ini-inject dapat dun sa katawan or wala pa rin tayong guidelines kung gaano yung dosage and gaano katagal yung treatment. So, some clinics, so depende po yun sa discretion ng doctor ninyo, pwede po magkaroon ng intravenous infusion ng twice a week or may iba naman po clinics na ginagawa nila is straight for 5 days for the first month and then ulit na rin po dun sa next month. So, depende po yun kung ano ba talaga yung need ng body, ano bang kailangan, bakit kailangan mag-inject ng glutathione IV. Oh, okay. Pero nasabi po ng DOH na may statement noong 2019 ng Food and Drug Administration na wala pong published clinical trials kaugnay ng paggamit ng glutathione drips for skin lightening. How safe is it po, Doc, kung wala pong ang approval yet? Actually, there are konti lang naman yung adverse effects na nakikita namin. For minor lang po is yung bloatedness, yan, minor cracks, at pag matagal po yung paggamit ng glutathione, bumababa yung zinc levels. So, kung ang mag-i-inject nito is a non-medical practitioner, hindi siya licensed, pwede pong magkaroon ng infection or sepsis, lalo especially kung non-sterile ito or pwede pong magkaroon ng embolism. It will depend po kung paano ini-inject, sino po yung injector, ano ba yung product na ginamit, kung ito po ba ay FDA approved or hindi. Ayun. Doc, since wala pang ang actual evaluation sa paggamit ng glutathione drip bilang skin lightener, ano ba yung mga posibleng risk at side effects na kaakibat ng pagtuturok ng glutadrips, lalo na at ito ay ini-inject diretso sa ugat eh? Yeah, so meron po extreme precaution regarding this. Pag sobrang dami na po yung in-inject nating glutathione, bukod sa bababa po yung immune system natin, kabaliktaran sa sinasabi nating pampalakas ng immune system. Pwede po itong maging toxic sa inyong atay, sa inyong kidney, sa nervous system po, at yung po tinatawag na complication ng Stevens-Johnson syndrome pag matagal pong ginamit itong glutathione IV or drips or skin lightening. Pero Doc, curious po ako, bakit yung ibang mga nagpapaglutathione IV drip, hindi naman pumuputi? Parang ibig sabihin ba nun, hindi effective yung glutathione IV drip na tinurok sa kanya? And plus yung iba rin, may sinasabi silang may allergic reaction tungkol dito. Pwede po ba yun, Doc? So, depende ko sa yung hindi natin sa may mga cases tayo ng history of family history na mayroon kang allergic reactions. Pag meron gano'n, so dapat may precaution na tayo. Hindi natin kasi po masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng allergic reaction. Kaya nga ako lagi kong ina-advise na kung kayo po talaga magpapa-inject is do it under sa professional care or mga licensed na healthcare physician or in a clinic setting. No? Kasi kailangan may doktor na nandun. Kasi
Pag nagkaroon po ng complications like yung nagkaroon ng embolism, hindi nakahinga, or severe allergic reaction, pwede po magpunta sa death ito. So kung merong doctor na available doon sa clinic na yun, alam ng doctor yung gagawin pag nagkameron po na severe allergic reaction. Ayun. Doc, para naman po sa tulad ko na takot sa injection, Chi, at mahal din kasi ito eh. O, meron pang natural at mas safe, Doc, na procedure na pwedeng pampaputi. So, marami po rin po, no, for antioxidants, pwede rin po mag-take ng vitamin C, pero hindi po siya enough, no, para yung talagang pumuti. Or kung ayaw niyo po magpag-glutathione na IV, pwede po kayong mag-oral tablets or capsule dito. Maganda na rin po out in the market ngayon is yung mga oral sunscreen na ginagamit. Sikat na sikat din po ito for skin lightening and anti-aging. So, parating kung gusto nyo talagang pumuti is laging avoid nyo po yung harsh na araw like yung mga 10 a.m. to 3 p.m. and use a very good sunscreen. Excited ako na magpaglutathione IV drip ka, Ryan. Gusto mong Siguro ang sumabay? guwapo mo, sobrang. Hindi, hawakan ko yung kamay mo habang tinuturukan ako. Ayan, lagi po nating tandaan na bago tayo sumubok ng anumang procedure or beauty and wellness products ay siguraduhin natin na maalam tayo tungkol dito at kung ito ba ay safe at fit para sa ating pangangatawan. Kaya thank you so much, Dr. Drola Sanchez, sa pagbabahagi sa amin ng mga detalye tungkol sa glutathione IV drip.